Yan ang pinakakwento is parang mahina daw yung isang channel. Mahina tapos yung nagpo-protect siya. Ngayon, kanina napatino ko na ito or napatunog ko na siya ng maayos. Malakas na siya. Dito yung sa may mga switch. Ngayon, parang ayaw na naman ulit. Balik tayo sa may fit. Fit na 1000.2 na power amplifier. Galing Mindanao pa ito. Oo, tama yung pagkarinig nyo. Galing Mindanao. Nakaligtaan ko lang siya kung nasa Butuan ba or Surigao eh. Basta galing Mindanao ito. By the way, shout out and then maraming salamat kay Sir Benito Estrada. Ito yung pangalan niya. Yung number niya, pinulupot natin para di gano'ng ma-expose. Sir Benito Estrada ng Mindanao, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. And then, kung mapapansin nyo, binuksan ko na agad kasi tinetesting ko eh. Medyo na-stuck siya. Kinakalawang na yung mga casing niya. Tapos yan, puro agyaw na. Dahil, ang sabi ni Bossing, pina-repair daw niya ito. Tapos, pagdating dun sa kanila, hindi man lang daw ng pakinabangan. Hindi na tumunog. Kaya ginawa is in-stock na lang or tinambak na lang sa bodega daw niya. Hindi na ginagamit. Hanggang sa napanood tayo sa may social media. Kaya ito, dinala rito sa atin. Sana magawa natin. Ngayon, ang pinakakwento is parang mahina daw yung isang channel. Mahina tapos yung nagpo-protect siya. Ngayon, kanina napatino ko na ito or napatunog ko na siya ng maayos. Malakas na siya. Dito yung sa may mga switch. Ngayon, parang ayaw na naman ulit. Ayan, naka 220 tayo ha. Hindi na nakakonik sa may bulb. Naka 220 yan. Yung bulb natin doon walang laman no. Yan, naka 220 tayo. Pero gusto kong mas marinig yung tunog niya eh. Okay. May speaker na naka-input and then may audio input. Itong channel 1 malakas siya oh. Naka pure sub lang siya. Ngayon tong channel 2 malakas na naman siya ulit. Oh, malakas na naman siya oh. Samantala kanina niya mahina. Nung ginawa ko na video to sa may Facebook, mahina. Ngayon lumakas na naman siya oh. Ang pinaka problema niyan dito sa may buffer niya. Ang mga switch doon, i-contact cleaner natin tapos galaw-galawin. Kung hindi madala sa contact cleaner, magpapalit tayo ng mga switch. Okay? Ngayon malakas na naman ulit siya oh. Pero kanina mahina yan. Mahina tapos alam mo yung hindi maganda yung tunog niya. Gano'n na magiging klabasan ng mga power amplifier nyo kapag once hindi nyo ginagalaw-galaw yung mga switch sa likod. Pag hindi nyo mini-maintenance yan, pag hindi nyo ginagalaw-galaw yung simbras niya nangingitim. Hindi na siya kumakapit na maigi. Ay, malakas na ulit siya. Ngayon ang gagawin natin dito, siyempre focus tayo sa may input buffer muna. Kalasin natin yan. Tapos linisan natin yung mga switch, ayusin natin. Pag maging okay yung mga switch, saka tayo pumunta dito sa may pinaka-amplifier stage niya. Linisan natin kasi puro agyo na siya. And then, i-fix bias natin. Ibaba natin yung biasing nito. Kung mapapansin nyo, medyo mataas yung bias niya. Babaan lang natin ng konti. Ngayon, may audio input pala to. Tanggalin muna natin to para hindi siya makasagabal. Okay, on natin. Mag-ingat kayo kapag naka 220 kayo ha. Kunting mali nyo lang yan, disgrasya abutin nyo. Dito. Ay no, taas nyo. Halos na sa 0.5 no. Diba? Ang taas niya. Medyo mataas ito, medyo mababa konti ito. Pero dito mataas talaga oh. Baba lang natin ng mga 0.25 lang siguro. 0.25, 0.26 para hindi siya ganun kainit. Ngayon, magbabaklas tayo ng board. Sa may input buffer muna tayo magfo-focus dyan sa likod. Kinalas ko na yung board ng back panel natin or sa may input buffer. Gawa na siya oh. Kinakain na ng kalawang oh. Or yung dumi. Ang gagawin lang natin dito ay wala, papalitan natin to. Palit talaga to. May pamalit naman tayo nito eh. Wala to. Palitan natin itong isa. May pamalit naman ako nito. Ito lang. Yung iba dyan, kaya pa sa contact cleaner yan. Ito lang pinapalitan natin. Ito yung pinaka-importante. Nangitim na. Palitan natin to. Itong stereo, bridge, and then parallel. Okay, ito siya oh. Palitan natin.
Palitan natin to. Hanap ako ng pamalit. Okay, ito yung pamalit natin, oh. Yan, ito siya. Bagong-bago yan, oh. Palitan natin. Kalasin ko muna ito. Ang problema dyan, double-sided dyan. Mahirapan kang magpalit niyan. Pinaka-the best way dyan, pingutin mo na lang. Pero mag-ingat, baka may mapunit yung mga linya. Yan, palitan natin to, tapos lagyan natin ng contact cleaner yung iba. Nakalas na natin. Ito guys, makuha ko lang sa inyo, may papayo ko lang sa inyo na bago kayo magpingot, make sure na may pamalit kayo. Baka may piningot nyo, wala kayong pamalit, wala na. Pwede pa tong linisan eh. Sa totoo lang, pwede pa tong linisan. Angat mo lang yung takip niya. Tapos itong mga shimbras niya is pwede linisan to. Yan kasi nangingitim yung daanan niya. Kaso tayo may pamalit naman eh, oh. Bagong bago. Kaya palitan na lang natin. Ayan, ilang pin to? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 pin pala ito. Okay, nakalas na natin. Piningot lang natin yan. Yan, oh. Hindi na kailangan pa, kwan. Piningot ko lang dahil hahaba lang yung oras. Ngayon, palitan natin. Ibalik na natin or napalitan na natin. Yan, yung iba magkakasama naman talaga yung linya nito eh. Ayan. Yung iba hiwalay. Bagong bago siya, oh. Okay, ito. Obserbahan natin to. Pag hindi gumana yan, magpapalit tayo ng wala sa oras niyan. Pero tingin ko gagana yan. Okay, balik ko muna yung board. Hindi gumana. Wala, ayaw talaga eh. Hindi pa rin siya gumana. Ginawa ko, pinalitan ko na lahat. Ito. Focus. Yan, tinanggal ko na ito. Yan, tinanggal ko na lahat. Yung naiwan yung bago natin. Tapos ito, nagbunot na lang tayo dun sa ibang mga board. Yan, buo pa to, bago pa siya, oh. 'Di ba? Ito ipapalit natin. Oh, parang bago lang compare mo dito, oh. Ito wala na, bulok na talaga ito, eh, oh. Ang bihira na yan. Sabi ko bakit ayaw pa rin gumana? Dito natin ginawa yan, oh. Yan, paras lang to, eh. May kinaibahan sila konti. Sa live kasi magkaiba sila eh. Pag ganito siya, magkaiba yung forma nga. Ngayon ibalik natin yung yan. Ipalit natin yung mga switch na yan para malaman natin kung magiging goods na. Naasar ako. Ang kanya lalong pumapangit yung tunog niya. Kahit napalitan na natin yung mga switch, para pumapangit pa rin tunog. Dahil dito siguro sa mga SMD na to. Kaya nasar ako, ginawa ko, pinalitan na lang natin. Meron naman tayong board, oh. Pamalit, oh. Yan, mga bunot-bunot lang ito. Wala, nasar ako. Nasar ako dito. Lalo pa SMD, oh. Mangyari nito, ito na lang ikabit natin. Tapos ito, gagawin ko to. Isising ko na lang sa bahay ito. Sa bahay ko na lang gawin to. Palitan ko to mga SMD, oh. Sayang oras, halos kalahating araw. Nagsimula ako mga alas 12. Ano oras na ngayon? Mag-alas 6 na. Hindi ko makuha. Kaya ginawa natin, pinalitan na lang natin. Doon na lang natin gawin sa bahay to. Doon na lang natin i-audio trace to. Bago na eh. Pinalitan ko na lahat ng mga switch, oh. Pumapangit yung tunog. Yan siguro yung reklamo ni Bossing. Kaya ito. Ito, oh. Kwan pa to. Pure carbon pa, oh. Malaki. Ngayon, ito siya. Gamit tayo ng audio tracer bago ibalik. Ito, kanto eh. Sa volume ito papunta. Meron. Okay, meron. Good na yan. Putik na yan. Pasensya na kayo guys, ha. At least nag-aamin ako sa inyo na ganyan yung... Wala naman talaga diskarte bilang technician. Kapag hindi umubra, kung may pamalit ka naman, palitan mo na lang. Tapos, yung pinagtatanggal mo na to, kapag medyo maluwag-luwag ka, saka mo siya gagawin. Okay, tapos isalpak mo ulit ito sa iba sa sunod. Ganun lang diskarte dyan eh. Ay nako, hirap. Ngayon balik natin to kasi ikuan pa natin to, ibababa pa natin yung biasing nito. I-fix bias pa natin tapos lilinisan natin. Sayang oras eh. Ay pwesto na natin ulit yung back panel. Nahirapan tayo. Ngayon may nakakabit na speaker to. Speaker tapos mayroong audio input. Tapos yan, naka-play na yan. Ngayon, or naka-on na yan. Ngayon, ang channel 1. Channel 2, malakas na, parehas. Tingin ko may kwan talaga yan. Bukod dun sa switch,
may problema rin talaga yung mga IC siguro doon. Kasi minsan okay siya eh. May time na pangit yung tunog, mahina. Tama lang na pinalitan natin. Tapos saka natin i-secure yun, i-repair ng maayos. Okay, goods na. Ngayon, ang gagawin natin ay i-fix bias to syempre. I-fix bias natin, ibaba natin yung biasing niya. Na i-fix bias na natin. Bali, ito muna yung Phoenix bias ko, channel 2 muna para may pakita ko sa inyo kung ano magiging kinaibahan nila mamaya. Pansin ko no, napalitan na pala yung diode nito. Yan, ang ginamit naman natin dito ay 2.2 ohms to. Yan, 2.2 ohms. Bababa lang natin siya ng konti. Yan, 2.2 ohms yan ha. Ngayon, pwede naman abot ba? Hindi abot. Babalik ko muna yung wire. Hindi abot siya oh. Yan, 2.2 ohms yan. Okay, naibalik na natin yung wire. Nasa ilalim siya. Oh. Hindi pa natin na-fix na maayos yan. Kumbaga, kinukuhanan pa lang natin ng bias or kinakalibrate pa natin. Kapag tumaas, bababa natin. Kapag bumaba masyado, tataas natin. Ngayon, kapag nagsukat kayo ng biasing, tanggalin nyo yung input and then output. Para walang mag-distract sa kanya. Walang istorbo sa pagkakalibrate. Okay. Ngayon, ito yung stock. Yung stock pa yan, kulay blue. Itong stock ay tingnan nyo kung gaano kataas oh. Sa 0.4, di ba? Mainit yan. Malakas yan pero mainit. Nasa 0.4 siya. Ayan oh. Ngayon, ito yung Phoenix natin. Yung gamit na 2.2. Oh, yan, mababa lang oh. Nasa 0.3 na lang sakto yan kung sakaling digital ang gagamitin mo. Yan, binaba lang natin ng minimal from kulang-kulang 0.5 to 0.3 lang. Yan, sa mga gustong gayahin, pwedeng gayahin nyo. Pwede, kung gusto nyo pang ibaba yan, palitan nyo ng mga 1 ohm yan or mga 0.5 na lang, bababa pa ng todo yan. Sa akin, pwede na yan 2.2. Okay, ayusin natin 2.2 na yan. Tapos, i-fix ko na rin to sabay linis. I-fix na bias na rin itong channel 1. Ayan siya oh. Ayan, yung resistor na yan oh. 2.2 ohms yan. Tapos ito, na-fix na natin na maayos to. Ito, nakatago siya oh. Ayan, ngayon audio test na tayo para makatapos na tayo. Ito, nalinisan ko na oh. Medyo malinis-linis na siya konti. Kunting compressor pa, kunting pagpag pa. Okay na yan. Sabay outro na lang tayo. Okay, on natin. Ay, wala palang kwanto. Wala palang speaker. Teka lang ah. Tingnan natin yung speaker. Tapos input, output. Ayan. Okay, laptop natin gumagana. Mula kanina pa yan. Ngayon, ay, hindi pala naikabit yung eto, pambihira. Okay, naikabit na natin yung kable. Hindi pala nakasalpak yung speaker out niya. Ngayon, okay, malakas and then maganda na yung tunog ha. Okay, hanggang dito na lang ha. Yan, sana nakapagbigay idea ako sa inyo. And then humingi ako ng pasensya kung hindi ko na repair yung input buffer. Yan yun, i-repair ko pa rin naman yun. Isasalpak natin sa iba rin yun. Okay, hanggang dito na lang. And then yung fixed bias natin na 2.2 ohms ang gamit natin. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Kung medyo kulang man, pagpasensyahan nyo na lang ako. Bawi tayo sa sunod ah. Dahil lumabag sa part ng video natin na ito, hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Nga kapag napindot ko na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.